Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Pansamantala tayong papat lang sa ating mga regular na palatuntunan upang bigyan daan ng isang mahalagang panayam sa mga pagkakataong ito, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Si Bombo Dennis Hamito po ang sumasa inyo at sa lahat ng ating impila ng Bombo Radio Philippines. Kapilingon natin sa ating linya ng komunikasyon si Attorney Israelito Torion with Senator Ronald Bato de la Rosa. Magandang araw po ang aming pagbati mula sa Bombo Radio Philippines. Pagbati muna po para sa ating mga taga-subaybay na nanonood at nakikinig. Senator Bato, welcome to the program. Thank you, Bumbo Dennis, at sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Basta Radyo Bumbo! Ayan, at least okay naman po yung inyong pakiramdam sa nakalipas ho na magdamag. Kumusta na ho ang inyong sitwasyon dyan, Senator Bato? Okay naman, Bumbo Dennis, nakatulog tayo kahit papaano. Kahit ilang oras lang tulog natin dahil grabe yung adrenaline rush na nangyari kahapon. Nais po naming maitanong, na tingnan naman po kayo ng mga doctors dyan sa Senado and ano po so far yung kanilang findings, lalo na't nabanggit po ninyo na sugatan po kayo at pati yung daliri nyo yata ay napinsala during that time na tinatangka po kayo na arestuhin itong mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Kumusta na po yun? Okay naman, Bumbo Dennis, no? Tinreat lang kahapon at ngayon babalik ako doon sa clinic para ipa-dressing natin uli para hindi ma-infect at malayo ito sa bituka. Bumbo Dennis, okay lang ito. Sanay tayo dito sa ganito mga injuries. Matagal naman nating experience itong mga sugat-sugat na ito. I see. Marami lang ho kasi na mga listeners and viewers ng Bombo Radio Philippines ang agad nagparating po sa amin ng mensahe and ito sinika po namin na kayo ay makausap regarding dito sapagkat concern po nila yung inyong sitwasyon and ano po yung inyong plano so far maliban doon sa movement ng inyong po mga legal counsel, kayo po mismo ano po ang inyong plano sa kasalukuyan? Well, so far, wala akong plano kundi maghintay sa decision ng Supreme Court. Kung ano yung kalabasan ng Supreme Court ruling, din sa aming mga petition na i-file doon, din maghintay tayo. Ipapasa Diyos ko na ito lahat. Si Lord nang bahala para sa kung ano mga plano niya para sa buhay ko. Okay. Senator Bato, eto may mga request po dito from our viewers from dyan sa bahagi po ng Davao. Mga kababayan nyo yata po ito. Yung iba, kapitbahay po ninyo. Nagpaparating ho dito. Pwede ho ba ninyong ipakita yung na-damage po sa kamay po ninyo para at least legit na makita ho nila yung inyo pong naging sitwasyon at talagang nasaktan si Senator Bato? To, konti lang naman to. Naggasgas lang. Ito, may minor injuries lang. Pero dumugo lang ito kahapon kaya ito nag-dry up naman. Padisingan ko pa ito mamaya. I see. Iyan ho kasi mensahe galing po na ipinadaan dyan sa Bombo Radio Davao at sa Star FM Davao para ho doon sa kanilang kapanatagan din, kaugnay po ng inyong kalagayan. By the way, Mr. Senator, etong si former Senator Trillanes, sabi niya, kaya daw siya nandyan dahil tinupad niya yung inyong nabanggit minsan sa inyong pong talumpati. Ano po yung inyong masasabi na sabi kaya daw siya nandun para siya yung tumupad doon sa sabi nyo na kahit pumunta pa siya at sumama sa pag-aresto. Anything to, ano po ang take ninyo, Mr. Senator? Okay lang kung yun ang purpose niya, pero the fact remains na wala siyang papel.
Wala siyang papel dito sa ah, hindi naman siya membro ng ICC, hindi siya membro ng Interpol, hindi siya membro ng PCTC. Ah, wala man siyang dapat papel dito. Nagpapil-papila lang siya. Pero sige lang, okay lang kung ah, pumunta siya dito para mag-serve ng warrant sa akin. Okay. Aside from that, Mr. Senator, how about your family? Nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon na makausap po sila after niyang maaksyong senaryo po kahapon, and po pwede na ho ba na makapasok yung mga relatives and friends ng mga senador kagaya po ninyo? Yes, yung mayroong mga bibisita sa atin dito ng mga kaibigan, paparating ng suporta. Nagpasalamat ako sa kanila, sa ating mga kaibigan at mga supporters. Whereas yung pamilya ko ay kuha na yan sila, yung sanay na yan sila. Battle hardened na yung aking mga anak at yung aking asawa dahil si Lieutenant pa ako noon sa Philippine Constabulary. Ganito ng buhay namin, palaging maaksyon, palaging maraming trials, maraming problema na kinakaharap. Sanay na sila, but still, they are still human na maapektuhan pa rin. Kaya malungkot sila sa nangyari, sinapit ko. Mr. Senator, sumagi ba sa isip po ninyo, nahahantong sa ganitong sitwasyon, na meron talagang actual na habulan? Dati parang napapanood lang natin to sa mga pelikula, pero nangyayari din pala sa tunay na sitwasyon. So, sa inyo po, hindi ba kayo nagulantang doon sa mga pangyayari? And ano ho yung inyong expectation doon sa kanilang plano na kumbaga na iisip ninyo sa mga nakalipas na pagkakataon na talagang posibleng mangyari yung mga pag-aresto kung sakasakali, Mr. Senator? Yes, I was expecting for that to happen dahil nga we've been preparing for the worst. But ang nangyari kahapon is more than the worst dahil dito sa loob talaga mismo ng Senado na para bang wala na silang respeto sa institusyon ng Senado, na ganun na lang gagawin nila sa isang sitting senator of the republic, no? Ito, mga kabomboy, papakita din ho natin yung ilan sa mga senaryo, para ma-identify lamang din ho kung saang area ho ba ito at bakit napunta ho kayo sa may hagdanan, Mr. Senator, dahil basically yung daanan po ng mga senador ay doon sa elevator. Paano ho ito nangyari, itong mga sitwasyon na ganito, Mr. Senator? Dalawa man yung daanan namin, no? Merong through elevator at saka through stairwells. Kung gusto mo nang maglakad, doon ka sa hagdanan. Gusto mo nang mag-relax, doon ka sa elevator. Maghapon doon ako dumaan sa hagdanan, doon na pala sila nakaabang. Embedded na doon yung mga NBI operatives na nakaupo na doon sa gilid ng pintuan ng hagdanan, papuntang hagdanan. Prior to that, Mr. Senator, may mga information na rin ho ba kayo na tungkol ho dito? Kaya kayo ay naging mabilis na rin ang pagkilos nang makita po ninyo itong mga tauhan po ng National Bureau of Investigation. As I've said, I was prepared for the worst. Kaya yung reaction natin ay ganoon rin kabilis. Habulan ka agad. Handa tayo palagi. Laging handa. Boy Scout tayo. Okay. Si Bombo Grant Hilario mula dyan sa Supreme Court, alam ko may ilang katanungan din para sa ating bisita ngayon, si Senator Bato. Bombo Grant, with your question, please go ahead. Hello, Senator. Magandang hapon po. Magandang tanghali. Senator, ano lang po yung message po natin? Yes po. Ano lang po yung message po natin sa Supreme Court sa mga petitions po na i-file natin as well as yung motion po natin na may mga kahilingan po natin? Well, sa akin. Hello. Hindi ko na si Yes.
Yes po. Attorney Torrio na kanya. Actually, yesterday, meron tayong motion, si Attorney Israelito Torion ito, meron tayong motion kahapon ng noontime for the issuance of manifestation. Pinaalam natin sa Korte Suprema kung anong nangyayari. And then, pagkagabi, 11:28 p.m., we likewise informed via a manifestation, urgent manifestation, the Supreme Court yung mga latest developments po, including yung pag-acknowledge po ng ICC na meron na talagang warrant of arrest against kay Senator Bato. So nag-request tayo na since there is now clear and urgent necessity on the part of the Supreme Court to act kasi it will cause grave and irreparable injury on the part of Senator Bato kung hindi ito maaksyonan at hindi mag-grant sana yung ating TRO. Yun po ang hiniling natin on bended knees doon sa Korte Suprema na sana ma-issuehan na po ng relief ang si Senator Bato. Naka-pending yan ngayon sa Korte Suprema and we are hoping and praying that it will be acted soonest. Okay po. Attorney, and as well as kay good Senator Bato po, sa right now po ang DOJ, ang stand po nila is hihintayin daw po nila yung decision ng Supreme Court. Gaano po tayo katiwala na ganito pa rin yung gagawin ng DOJ if ever na meron talagang implementation or plano na i-arrestuhin na po si Senator Bato? Well, ang maganda yung decision ng DOJ that they will, wait for the decision of the Supreme Court. It's really a good signal. Why? Because it shows that they respect the rule of law. There is a pending issue on the, there is a pending issue which is now before the Supreme Court, and the all lower agencies should exercise the becoming modesty of awaiting whatever may be the ruling of the Supreme Court on the matter. Yan naman po talaga ang tama. At I would like to commend the DOJ for the rightful and legalistic stance on the matter. Tama po yun. Last na din po kay Senator Bato po, if ever nandiyan po attorney. Nandito Yeah. pa siya. Nandito pa Yes siya. po. Yes. Continue. Senator, our question po is that para po sa ating mga supporters na medyo nag-aalinlangan o nagdududa o nangangamba sa inyo po na kalagayan po ninyo, ano po yung maipapangako po natin or ano po yung mensahe niyo po sa kanila para mapalakas po ang kanilang kalooban, especially na sumusuporta po sa inyo? Well, unang-una nagpapasalamat ako sa kanilang suporta. Maraming salamat talaga from the bottom of my heart during this the lowest times of my life. Andyan kayo para sumuporta. Maraming salamat talaga. And I swear to God that I will dedicate the rest of my life in performing what is due to the Filipino people. Gagawin ko lahat para sa Pilipinas. Hindi, wala na po kong reservation. Gagawin ko lahat anong mabuting gawain para sa ating bansa at para sa Diyos. Last on my Okay. part, ano pong message na lang po natin kay former President Rodrigo Duterte na kasalukuyan nasa ICC pa rin? Well, I miss him so much. Lalo na ito mga trying times. Talagang lahat ng mga trials ko noon andyan siya. At this time around wala siya. So na-miss ko siya. Okay, Mr. Senator, marami ho ang nais malaman yung katotohanan tungkol doon sa mga panahon na hindi po kayo nakikita sa mga public events. Pero sabi nyo, all along, nandito lang po kayo within Metro Manila and some other places. Ano ho ang naging takbo ng inyong sitwasyon during that time at gaano po katotoo na kayo ay narito lang din sa paligid during that time, Mr. Senator? Well, maraming mga taong nagmamahal sa atin, maraming taong sumusuporta sa atin anywhere we go. Buong Pilipinas ay merong nagsusuporta sa atin, nag-aalaga sa atin, kaya
Nagpapasalamat ako sa mga tao. Hindi ko nabagitin kung sino-sino yung mga taong tumulong sa akin. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil minahal nila ako. Yun. Oh, Mr. Senator, ito naman katanungan galing po sa probinsya ng Bukidnon mula partikular sa Bombo Radio Malaybalay. Ang nais po nilang malaman ngayon ay yung inyo pong stand. Kung matapos ang lahat ng mga prosesong legal dito sa Pilipinas, are you really willing na ibigay po yung inyong sarili sa proseso naman ng International Criminal Court kung talagang magawa na ang lahat ng mga kinakailangang proseso ng batas? Mr. Senator. We are prepared for everything. Naghahanda kami. Pinaghandaan namin yan lahat kung ano maging consequences. Pero I am consistent na ayaw ko i-recognize yung kanilang jurisdiction over us, yung mga foreign entities na yan. Yung ICC na yan, hindi ko talaga ni-recognize yung jurisdiction nila. Pero kung talagang pilit akong ipagkakanulo ng ating gobyerno doon sa ICC, what can I do? But suffice it to say that we will cross the bridge when we get there. Ito naman po. Mr. Senator, galing naman po sa Bombo Radio Bacolod, ang tinatanong po nila ay itong issue na kung sakasakali ho na magkaroon ng pagkakataon din itong si Senator Christopher Bongo ay kabilang din ho doon sa mga tinukoy, pinangalanan bilang co-perpetrators and some other colleagues po ninyo dati sa Philippine National Police. Kayo po ba ay nag-worry din para sa kanilang kalagayan? Baka ganun din yung mangyari sa mga individual po na ito na alam po natin naging malapit din kay former President Rodrigo Duterte, Mr. Senator. Yes, sana naman hanggang kay President Duterte lang at sa akin, kaya na naming pananagutan lahat-lahat yan. Huwag naman idama yung mga tao na walang kinalaman dito. Senator Bongo, hindi ngayon makapatay ng langaw. Sobrang bait ng tao na yan. Tapos gaganunin nila. Gagawin-gawa ng istorya para i-link doon sa mga kung ano man yung pinag-iisip nila at pinaggagawa nilang mga krimen daw na nangyari. That's very unfair for Senator Bongo na isama nila dahil napakabait na tao yan. Wala man yung, hindi nga makapatay ng langaw yan. Mr. Senator, ito naman katanungan galing sa Bombo Radio Tugigaraw. Tinatanong po nila yung ilang mga lumitaw na impormasyon na kaya daw po kayo lumutang muli sa Senado ay talaga purely para dun sa inaasahan na voting. It's either sa leadership o sa issue po ng impeachment. Ano ho ang katotohanan dito magmula na ho mismo po sa inyo? Kasama na yan. Dahil everything, ipa-factor in mo na yan sa aking pagbalik sa Senado. Idagdag mo na rin yung nahihiya na ako doon sa sige nila kulit sa sweldo ko na tumatanggap daw ako ng sweldo na hindi ako nagtatrabaho. Pero ang totoo nun, hindi ko tinatanggap yung sweldo. Tinatanggap ng sekretary ko pero hindi nakarating sa akin ang sweldo niyan at ginagamit na lang nila dito sa mga relief operations na ginagawa ng aming opisina. So, kasama na rin yan sa aking pagsulpot. Lahat yan kasama. With all due respect, Mr. Senator, may mga nagre-request kasi, alam ko, nabasa na rin po ninyo. And dito sa mga comment section po, mukhang ganun din po yung ilan sa mga katanungan ng amin po mga viewers and listeners. Sabi po nila, kung kayo, nabanggit po ninyo na kayo ay nakakaramdam ng hiyarin doon po sa mga kababayan po natin, lalo na ngayong ganitong panahon na marami ang wala ding trabaho. Ano po ang inyong plano? Are you willing to at least yung part ng inyong pong salary ay ibigay doon sa iba pong mga sektor na mapipili po ninyo or anything? Ano po ang inyong take po dito, Mr. Senator?
Yes. Ginagawa na po namin yan. Ginagawa na po ng opisina ko yan. Kahit wala ako dito sa Senado, ginagawa yan ng staff ko. Yung mga relief operations na ginagawa nila, yung sweldo ko, ginagamit nila doon. So, okay na po yan. Well taken care of na po yung idea na yan. Mr. Senator, just to clear, in order to remove the clouds of doubt, yung po bang kabuuan ng sahod po ninyo mula doon sa panahon na kayo po ay hindi naka-attend dyan sa sesyon sa Senado, ano ho ito? Binukod po ba ninyo ito? Maliban po doon sa mga outreach program po, ano pa po ang inyong plano para po dito? Kung anong gusto nila. Gusto nila ibalik ko? Gusto nila anong gawin natin? Sabihin lang nila yung suggestion nila dahil hindi naman lahat nabubuhay sa pera eh. Hindi naman tayo lahat nabubuhay sa pera. Kaya kung anong gusto nila, gawin natin. Mr. Senator, kayo ho ay tatayo bilang isa sa mga impeachment judges. The moment na ito pong reklamo laban kay Vice President Sara Duterte ay makumpleto na yung proseso sa Kamara, paano po ninyo tinitignan ang sitwasyon na kayo ay hahatol kay Vice President Sara Duterte knowing na kayo po ay hindi matatawarang malapit sa pamilya Duterte? Any take on that, Mr. Senator? Well, tanggap naman natin na yung impeachment trial is quasi-political, quasi-judicial exercise. So magpa-factor in dyan yung political sentiments at saka yung weighing of evidence. Kasama na yan dyan. So, yung mga, alam naman natin may mga political biases tayo. Makaka-apekto talaga yung mga political biases dyan pagdating sa paggawa namin ng kanya-kanyang decision. Sa inyo pong initial na obserbasyon, Mr. Senator, ano ho ang inyong nakikinikinita na bilang naobserbahan din po ninyo? Maraming pagkakataon din po na nag-conduct ng mga pagdinig dyan sa Kamara. Ano po yung pagtingin po ninyo so far, initial, dyan po sa naging proseso ng Kamara? Well, hindi ko na subaybayan yung Kamara. No? Alam niyo, yung lugar na pinuntahan ko, hirap ang internet. Kaya hindi ko masyado na subaybayan. Pero hintayin lang natin dating yung articles of impeachment dito sa Senado at basahin natin at pag-aralan natin. Okay. Mr. Senator, nabanggit naman po ninyo yung lugar, medyo mahirap ang internet. Ibig bang sabihin, malayo-layo po ito, dito lang din? Willing ba kayo na i-share sa publiko itong lugar po na ito, Mr. Senator? I was all over the Philippines. So may mga lugar na mahirap ang internet. Meron. So hindi ko na i-disclose yung lugar. Medyo kuwan naman sa mga tao na nagsuporta sa atin doon dahil minahal tayo ng mga tao na yun nagsuporta sa atin. Ito na lamang po, Mr. Senator, samantalay na po namin ng pagkakataon na kayo po ay nasa linya. May mga babanggitin po kami mga key personalities and kayo na ho ang magbigay ng maikling caption, ika nga, Mr. Senator. Unahin ko po si Senator Alan Peter Cayetano. Ano po masasabi po niyo? Brilliant. Okay, how about si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? No comment. Okay, si Senator Amy Marcos po. Siya? Parang very caring big sister, ate namin yan. Okay, isa pa ho, etong si Speaker Martin Romualdez.
Ayaw ko na lang, baka may lalabas ng masama sa bibig ko. Huwag na, huwag na. Okay, finally, former Senator Antonio Trillanes IV. Isa rin yan. Hayaan mo na siya sa buhay niya. Okay, pero finally, babawi tayo. Vice President Sara Duterte. Future ng Pilipinas. Okay, finally, Mr. Senator, kabuuan po ng ating panayam, kami nagpapasalamat. Pero baka may bagay na gusto po ninyong sabihin at hindi pa namin naitanong. Please go ahead, Mr. Senator. At mensahe na rin po sa kabuuan ng mga nakatunghay po dito sa ating panayam na ito at sa mga kaganapan mula pa kahapon na tinugay-gayan po nila dyan sa panig po ng Senado. At sa inyo po, Mr. Senator. Yes, Bumbo Dennis, no? Ako'y taos-puso nagpapasalamat sa ating mga kababayan na patuloy na nagsusuporta sa atin. Whether you are here or you are not here, in mind and spirit, sumusuporta kayo sa akin. At yung lalo-lalo na yung mga physically na andito na nagvi-vigil dito sa harapan ng Senado para suportahan tayo, ipapakita yung kanilang suporta habang hinihintay natin yung paglabas ng desisyon ng Korte Suprema. Napaka-crucial po niyang presensya nila. Nagpapasalamat po ako sa kanilang lahat. Maraming salamat, Bumbo Dennis, at sa pagkakataon na binigay mo sa akin. Salamat masyado. I see. Sa pangalan po, Mr. Senator, ng kabuuan ng Bombo Radio Philippines, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagtitiwala na dito po kayo magsalita ng mga saloobin po ninyo hinggil sa mga pangyayari po na yan. Kami po ay nagpapasalamat, Mr. Senator, and kay Attorney Israelito Torrio na rin. Thank you. Salamat. Okay. Mga kabombo at mga ka-Star Nation na kausap po natin exclusive dito sa Bombo Radio Philippines, si Attorney Israelito Torrion together with Senator Ronald Bato de la Rosa. At yan ho ang ating interview exclusive sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Tutok lamang sa ating pong mga palatuntunan at papasok na ho tayo sa ating Bombo Network News, mga kabombo at mga ka-Star Nation, dito po sa ating mga inaantabayan ng malalaking balita rin na ating tinugay-gayan sa mga nakalipas na oras mula ho nitong bumasag ng katahimikan, yung mga pangyayari ho dyan sa Senado. Basically, nag-umpisa ho tayo doon sa pagpapalit ng liderato dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso, and doon naman sa House of Representatives, yun hong kanilang votation para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, mga kabombo. So yan ho yung ilang mga development kahapon, and until now, yung sabi nga ng nakausap nating iba ay hindi pa lubos na nagsisinkin sa kanila yung grabe at maaksyong mga pangyayari kahapon, mga kabombo. Kaya ho, minabuti natin na makausap talaga itong si Senator Ronald Bato de la Rosa para siya yung magkwento sa atin ng mga naging takbo ng sitwasyon doon sa panig po ng Senado. And of course, bukas ang linya ng Bombo Radio Philippines para naman kay Attorney Melvin Matibag, ang tumatayong Director ng National Bureau of Investigation, pati na sa iba pang mga opisyal ho na nababanggit ang mga pangalan dito ho sa mga development po na ito. And tayo ho ay open para naman sa kanilang masasabi dun sa mga ilang revelasyon at mga pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung sila man ay tutsadahan in any way, ay pwede naman din ho silang magbigay ng kanilang panig sa ating mga palatuntunan dito sa Bombo Radio Philippines. Tuloy-tuloy tayo, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Aantabay tayo hanggang mamaya sa iba pang mga kaganapan na atin hong binabantayan at may malaking impact dun ho sa magiging takbo nitong impeachment case dyan sa panig ho ng Senado. The moment na ito ho ay makaakyat na, ay magkakaroon ng mga proseso na kailangan pagdaanan. Ilan ho sa mga takbo ng mga debate, mga kabombo, yung magiging handling dito sa impeachment case. Ngayon ay binubuo ang panig ho ng Senado ng karamihan sa mga miyembro na bumoto
dun sa panig na pumapabor sa kampo ng mga Duterte, and allegedly ay ganun din yung inaasahan na pagboto dun sa impeachment case mismo for Vice President Sara Duterte Carpio, mga kabombo. So yan yung ilan lamang sa mga alamin natin sa kabuuan po ng ating pagtugaygay dyan sa mga development po na yan. Of course, ang ating mga news correspondents, mga reporters po natin dyan sa area, sa Department of Justice, sa Supreme Court, maging sa Senado, mga kabombo, ay ating kukunin din ang kanilang mga pag-uulat live, at yan ay kaugnay pa rin ng mga nangyayari o sitwasyon dyan sa kanilang lokasyon, mga kabombo at mga ka-Star Nation. At pumasok na nga ho tayo sa ating Bombo Network News. Sa atin po ang mga tinutugaygayang kaganapan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, narito, at atin munang pasadahan ang ilan sa ating mga headlines ngayong araw po na ito ng Martes. At nangunguna sa mga balita ngayong araw na ito, mga kabombo, ang sitwasyon pa rin dyan sa Senado, kung saan mainit pa rin ang tensyon sa pagitan ng mga supporters nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa at mga tauhan ng Southern Police District ng Philippine National Police at ng National Bureau of Investigation. Legal team ni Senator Bato de la Rosa maghahain naman ng writ of amparo sa kataas-taasang hukuman sa araw po na ito, at ang senador ay nagpalipas nga ng magdamag dyan sa kanyang tanggapan, pati na ho nabalitaan natin dun sa tanggapan ni Senator Jinggoy Estrada sa nakalipas ho na magdamag. Samantalang aircraft naman para raw dalhin si Senator Bato de la Rosa sa The Hague, oras na maaresto siya, nakahanda na umano ayon kay Attorney Israelito Torion. Esto ay nakahanda na raw ayon kay Attorney Israelito Torion. Si Vice President Sara Duterte naman maring binatikos ang tangkang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Senator De La Rosa habang nasa loob mismo ng Senado. Pamilya ng drug war victims, hinimok naman ng Senado na huwag nang itago o protektahan pa itong si De La Rosa kaugnay ng kasong kanyang kinakaharap. Ang Philippine National Police may halos 2,000 puwersa na standby para naman magbigay ng seguridad sa Senado, kaugnay pa rin ng naging sitwasyon mula pa kahapon hanggang sa kasalukuyan. Sa provincial report, ang Department of Public Works and Highways Secretary na si Dizon ay ipapatawag daw sa plenaryo ng Sangguniang Bayan doon sa Malay, kaugnay ho ng Boracay Bridge Project na itinutulak ng ilang personalidad. At sa ating balitang palakasan, abangan ang mga update sa National Basketball Association. Itong Cavaliers bumawi sa Detroit Pistons. Itinabla ang serye 2-2. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga karagdagang detalye ng ating mga balita. Nakatakdang maghain ng kaukulang aksyong legal ang legal team nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa para naman sa kahilingan sa writ of amparo at writ of habeas corpus dyan sa Korte Suprema sa loob ng araw na ito. Yan ay upang questionin ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa senador at tuluyang maprotektahan siya laban sa anumang pag-aresto. Ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, questionable ang mga lumabas na kopya ng International Criminal Court arrest warrant at nais ng legal team ng naturang mambabatas na mabusisi ng maigi ang naturang order. Sa ngayon ay mayroon din na iniulat na nailipat na ang warrant sa International Tribunal patungo naman sa local warrant, pero wala pa umanong hawak ang kampo ng senador na anumang bersyon o kopya nito. Natanong din mga kabombo si Bondoc kung may hanggang kailan mananatili si De La Rosa sa Senado, ngunit ayon sa abogado, kailangan pang hintayin ang magiging hatol ng kataas-taasang hukuman. Kung maalala mga kabombo, ilang oras din na naghintay sa labas ng Senado si Attorney Bondoc nitong Mayo 11 bago pa man siya tuluyang pinapasok sa loob ng naturang gusali. Nananatili naman ang payo ng legal team
na nila ay manatili muna si Senator Bato de la Rosa sa loob ng kapulungan, hindi upang magtago kundi para igiit ang soberanya ng Pilipinas. Kuha tayo ng report mula ho dyan sa panig ng Senado. Ano na kaya mga kaganapan, lalo't yung aircraft na sinasabing gagamitin sa pag-transport dito kay Senator De La Rosa patungo sa Dahig ay nariyan na, nakahanda na sana. Kaya lang, hindi natuloy ang pag-aresto. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Angelo Ganan. Bombo Dennis, sinabi ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Atty. Israelito Torion na nakatanggap umano sila ng impormasyong may nakahanda na umanong aircraft na magdadala sa senador sa The Hague sa oras na maisilberito ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Torion, nakatanggap din umano sila ng isang impormasyon din na may binuo umanong composite team ang Philippine National Police o PNP upang umano'y arestuhin ang senador. Iginit ng kampo ni Senador Ronald De La Rosa na hindi maaaring basta ipatupad sa Pilipinas ang anumang warrant of arrest mula sa International Criminal Court nang hindi dumaraan sa proseso ng korte sa bansa. Gayunman, umaasa umano sila na igagalang ng mga otoridad ang umiiral na batas at proseso sa Pilipinas. Binigyan din ni Torion na hindi extension ng ICC ang Pilipinas at may sarili itong konstitusyon at judicial system. Aniya, tanging warrant of arrest na inilabas ng mga lokal na hukom ang direktang maipapatupad sa bansa. Ipinaliwanag din ng abogado na tulad ng ibang foreign judgment, kailangan mo nang dumaan sa confirmation process sa mga korte sa Pilipinas bago ito kilalanin at ipatupad. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Atty. Israelito Torion. Yes. I would confirm na tanggap namin yan na news, no? Na meron na daong aircraft. I heard that there is a PNP composite team already organized, allegedly to arrest my client. I hope and pray that they will follow the rule of law. Any foreign warrant of arrest is not automatically enforceable here in our country. We are an independent country po. And yung mga processes po nila, dapat ipa-confirm muna dito sa ating bansa. Kasi hindi naman tayo extension ng ICC. We are an independent country. And there is even an issue na yung jurisdiction nila wala na since March 17 of 2019. So maraming pong issues yan. Alam ko lang, isa lang ang warrant of arrest na effective agad dito sa Pilipinas. Yung pong warrant of arrest na in-issue po ng ating mga local judges. Kaugnay nito, Bombo Dennis, sinabi rin ng kampo ni De La Rosa na mananatili muna umunang senador sa Senado na tinawag ni Torion na pansamantalang magsisilbing sanctuary habang inihintay ang aksyon ng Supreme Court of the Philippines sa kanilang inihaing motion para sa Temporary Restraining Order o TRO at injunction. Ayon pa sa abogado, umaasa silang agad na magpapasya ang Korte Suprema upang maiwasan ang anumang hakbang na hindi dumaraan sa tamang proseso. Muli pakinggan natin si Atty. Torion. Attorney, napag-usapan ko saan mag-i-stay si Sen Bato. Ha? Napag-usapan na po ba kung saan mag-i-stay si Sen Bato sa ngayon po? Well, the Senate will be his sanctuary. I know na lalabas siya, there will be more complications. Nung pagpasok niya, alam niyo naman na there was an attempt really to prevent him from entering and to arrest him. No? And that is why, in the interim, he will be in the. Samantala, Bombo Dennis, question din ng kampo ni De La Rosa ang subpoena na inilabas ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na ayon sa kanila ay void dahil sa hinihingan umano agad ng affidavit ang senador kahit respondent pa lamang ito sa kaso. Sa ngayon, sinabi ng abogado na nagpapatuloy ang kanilang pagtatalakay sa mga susunod na legal na hakbang habang hinihintay ang magiging tugon ng Korte Suprema sa kanilang mga petisyon. Dagdag ko na rin, Bombo Dennis, kanina naman naabutan natin itong si Senator Ronald Bato de la Rosa na papasok sa kanyang opisina galing sa 6th floor ng Senado kung saan ito nagpalipas ng gabi sa opisina ng Senator Jinggoy Estrada. Tanging naka-shorts at t-shirt lamang ang senador na maabutan natin. Ngunit bago iyan, nakunan ang isang staff na pumasok sa opisina ni De La Rosa na madaming dalang damit at iba pang gamit. Nang tanungin ng senador kung bakit nasabi niya ang mga katagang, "This is the worst government." Ito ang kanyang maikling kasagutan. Pakinggan natin si Senator Ronald Bato de la Rosa.
Kasi you are preventing from duly elected the senator of this republic to perform its duties. Papasok ako para mag-attend ng session, tapos ganun. Latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, ikinalugod ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court ang paglalabas ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa at na opisyal na ho na itinuturing bilang suspect dun sa pagpapatuloy ng Crimes Against Humanity case sa International Criminal Court. Sa isang statement, sinabi ng naturang tanggapan na isang mahalagang hakbang ito para sa naturang kaso laban kay De La Rosa na may kaugnayan pa rin sa pagtugis upang mapanagot ang naturang opisyal sa umano'y nagawang krimen sa ilalim ng War on Drugs campaign dito sa Pilipinas. Ayon pa sa nasabing tanggapan, ipagpapatuloy ng tanggapan nila ang masusing pakikipag-ugnayan sa registry at sa lahat ng kaugnayan ng mga stakeholders para naman sa mapabilis ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Saad pa ng prosecutor, ang sikretong arrest warrant ay inisyu noon pang Nobyembre 6 ng nakalipas na taon at 3 araw matapos na ihain ang nasabing request. Ipinalam ito sa mga kinaukulang otoridad ng Pilipinas matapos naman na labas. Una nga rito mga kabombo, nitong Lunes ay pinag-utos ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang reclassify dun sa warrant para naman gawin itong public mula sa pagiging confidential nito. Matatandaan na si De La Rosa ay nauna nang tinukoy bilang isa sa mga co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y Crimes Against Humanity. Ayon sa nasabing tanggapan, base sa kanilang ipresentang ebidensya, nakitaan ng trial chamber na may reasonable grounds para naman paniwalaan itong pagkakasangkot ni De La Rosa bilang dating Davao City Police Director at kalaunan ay naging pinuno ng pambansang pulisya sa Pilipinas, ay responsable umano sa Crimes Against Humanity dahil sa mga pagpatay na naitala ng War on Drugs campaign ng Duterte administration. Samantala, sa dagdag pang balita, nagbabala ang grupo ng mga kilalang personalidad katulad na lamang ho ng Law Dean at Professor mula ho sa iba't ibang law school dito sa ating bansa na maaaring humarap sa administratibo at maging criminal charges. At yan ay itong mga senador na tatanggi na mag-convene bilang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte o sa kinakaharap nitong impeachment case. Ayon sa mga legal scholar, walang kapangyarihan ng Senado na pigilan o ipagpaliban ang impeachment trial sa oras na maipadala na ng House of Representatives ang articles of impeachment na inaprubahan ng hindi bababa sa isang katlong bahagi ng mga miyembro ng kapulungan. Din pa ng mga propesor ay trial forthwith ang nakasaad sa ating Artikulo 11 ng saligang batas na dapat ay agad na umusad ang impeachment proceedings bilang obligasyon ng Senado. Lumabas na ang matapang na pahayag kasunod nga ng kontrobersyal na pagbabago sa liderato ng Senado kung saan ho ay pinalitan itong si Senate President Vicente Tito Soto III ni Senator Alan Peter Cayetano sa mismong araw na inaasahan na may susumite ang impeachment articles laban kay Vice President Duterte. Direktang inakusahan ng mga propesor ang ilang senador ng pagtatangka na harangin ang impeachment proceedings sa pamamagitan ng umano'y procedural maneuvering at ang pagpapalit ng liderato nito. Binigyang diin pa ng naturang grupo na taliwas sa diwa ng konstitusyon ang anumang pagtatangka na ipagpaliban o kaya naman ay hadlangan ang paglilitis. Nagbabala rin ng mga ito na ang pagtanggi ng mga senador na gampanan ng kanilang constitutional duty ay maaaring mauwi sa kasong dereliction of duty at posible na maging paglabag ito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samantala, pinuri naman ng grupo ang 257
ng mga miyembro ng House of Representatives na bumoto ng pabor sa impeachment complaint laban kay Vice President Duterte na tinawag nila na isang matapang na hakbang. Nananawagan din ang mga propesor sa pamamahalaan na makipagtulungan sa international legal processes kaugnay ng kalagayan ni Senator Ronald Bato de la Rosa at International Criminal Court. Hinimok din nila ang publiko na bantayan ang pagsunod ng lahat ng mga opisyal ng gobyerno sa kanilang sinumpaang tungkulin na pagtatanggol sa konstitusyon at dapat pa irali ng rule of law na umiiral sa ating bansa. Dapat tayo ng karagdagan report itong mga update kaugnay ho sa legal actions ng kampo ni Senator Ronald de la Rosa sapagkat may inihain na panibagong motion kontra naman sa implementasyon ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Alamin natin ang iba pang update hatid ni Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, naghain ng panibagong motion si Senador Bato de la Rosa sa katas-tasang kuman kaugnay sa naganap na insidente sa Senado kahapon. Partikular na inahain na ng mababatas pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Israeli Torion ang extremely urgent supplemental manifestation with motion sa Korte Suprema. Dito hiniling ni Senador de la Rosa na bigyan pansin at aksyonan ng katas-tasang kuman ang mga nauna nitong kahilingan o motion inihain. Kalakip sa manifestasyon ng mababatas ang pagbanggit sa mga kaganapan o nangyari sa loob ng Senado kahapon ika-11 ng Mayo kung saan pilit umanong habulin siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation patungo sa plenaryo. Magugunitang kahapon rin ay naghain ng motion sa Korte Suprema ang Senador para humiling ng proteksyon laban sa pag-aresto at pagpapatupad ng sinasabing arrest warrant mula sa International Criminal Court. May koneksyon ang motion sa petisyon noon pang nakaraang taon kung saan kunestyon ng kanilang kampo at mga Duterte ang pinaniniwalaang iligal na pagkakaresto, pagkakadakip kay former President Rodrigo Duterte tungo sa The Hague, Netherlands. Habang sa panibagong motion na inihain ngayon sa Korte Suprema, kanilang hiniling magkaroon ng linaw ang pagiging legal ng ICC o International Criminal Court warrant, pag-i-issue ng temporary restraining order na layo mapigilan anumang hakbang para magkaroon ng pag-aresto at dalhin sa isang international tribunal ang isang individual. Habang Bondedes, nagrap ng mga preliminary investigation dito sa Department of Justice kahapon ay tiniyak naman ukulto sa 18 dating sundalo na naharap sa mga reklamo na inihain nila former Senator Antonio Trillanes IV at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at iba pa na mga reklamo laban sa 18 dating sundalo ay tiniyak naman ni Attorney Levito Baligod, legal counsel ng grupo, ang kanilang pagiging handa na tumestigo sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, partikular sa investigasyon sa flood control sa ilalim pa rin ng bagong liderato na si Senate President Alan Peter Cayetano. Ating pakinggan ang pahayag ni Attorney Levito Baligod, legal counsel ng 18 dating sundalo. Well, susunod at tatalima kami sa subpoena na ipapadala ng Senado at yan naman ang aming purpose, no? Na ibahagi sa appropriate agency of government yung nalalaman ng ating mga dating sundalo. So we welcome it and we will fully cooperate. And in fact, not only will the 18 cooperate, but marami pang sasama sa kanila na dating kasamahan nila na empleyado ni Saldico. Nag-uulat live mula dito sa Department of Justice. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, dumako pa po tayo sa mga iba pang balita. Aminado si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ng pagbabago sa pamunuan ng Senado ay posibleng may kaugnayan sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mambabatas sa panayam ng Bombo Radio, hindi malayong makaapekto ang anumang pagbabago sa Senado dahil ang mga senador ang magiging senator judges sa oras na mag-convene na ang impeachment court. Bukod dito, kitang-kita umano na may mambabatas na lumiban na matagal ng panahon pero dahil sa impeachment voting ay biglang pumasok.
Pero gate naman ni Sendanya, hindi dapat na matangay ng politika ang paninindigan ukol sa pagpapanagot sa mga nagkasala, lalo na kung opisyal ito ng bansa at pondo ng bayan ang pinaniniwalaang naabuso. Narito pa ang bahagi ng payag ni Representative Percy Sendanya sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Sigurado tayo may epekto ito kasi nakita naman natin na talagang yung timing saktong-sakto sa araw ng pagbobotohan ng House of Representatives ang impeachment sa plenaryo. Tapos alam naman natin na yung mga characters involved ay talagang aliado ni VP Sara Duterte. So while they are saying na walang kinalaman ito doon sa impeachment process, we have yet to see that. Pero knowing the records nitong mga taong ito na ngayon ay nasa leadership, talaga naman inaasahan natin na may epekto ito sa impeachment process. Yung pinaka nabaga-baga ko kahapon, Bombo ever, ay yung isang senador na ilang buwan na hindi pumapasok at nagtatago, abay biglang pumasok. Pumasok para mamulitika, para sa change of leadership, at obviously, para ipagtanggol si VP Sara Duterte. So, nakalulungkot itong ganito mga desperate attempts. Again, stop a very valid constitutional impeachment process. Kaya naman umaapila ang mambabatas sa mga senador na umakto ng naaayon sa kanilang tungkulin at huwag ibase ang pagboto sa personal na kaugnayan sa mga Duterte. Hindi rin umano dapat maulit pa ang kabiguan ng nakaraang 19th Congress na magampanan ng trabaho sa paglilitis sa impeachment case dahil sa mga pinabayaang trabaho at naantalang pagtupad sa saligang batas. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Representative Sendanya. Ang ating pong apila sa mga colleagues po natin sa Senate, wag na pong ulitin yung pagkakamali noong 19th Congress na kanila pong binbin, inipit ang impeachment process. May utang po tayong katotohanan sa ating mga kababayan. Kita naman po natin ang numero ng mga survey. Whether ikaw ay pro-Vice President Sara Duterte or anti-Sara Duterte, ang sabi ng ating mga kababayan, kinakailangan magkaroon ng trial. Kinakailangan bigyan ng day in court si VP Sara Duterte, pero kinakailangan din bigyan ng day in court itong ating impeachment complaint na ngayon ay articles of impeachment na. So we call on the Senate to fulfill its constitutional mandate. Hindi po optional, hindi po yan depende sa mood ninyo kung inyong pag-uusapan at tatalakayin ang impeachment as an impeachment court. Ito po ay trabaho natin sa ilalim ng konstitusyon. Bagi po yan ang pahayag ni Representative Percy Sendanya sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. At mga kabombo, mga Kastar Nation, umalma itong si dating Senador Antonio Trillanes IV na wala pang senador na inaaresto sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Batay dun sa mga naging pahayag ni Senator o Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ay kasunod ng tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa naging pahayag nitong si Trillanes, tinawag niya na sinungaling ang nagsasabi na wala pang naarestong senador sa kanilang kapulungan o dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Binalikan tuloy ni Trillanes ang ginawang pagdakip sa kanya ng mga tauhan ng pambansang pulisya na nasa kasagsagan ng sesyon ang Senado. Ipinakita pa ni Trillanes ang video na nagsisilbi ng warrant of arrest at yung pagbasa ng Miranda Doctrine, Miranda Rights niya sa premise ng Senado. At kaugnay niyan, narito ang naging parte ng mensahe ni Senator Antonio Trillanes IV. Kung sino man nagsalita nun, sinungaling. Kasi ito, ano po yung pinakikita ninyo, Senator? pinapakita ko yung video na kung saan sineserve sa akin yung warrant ng arrest. Binabasahan ako ng Miranda rights. Andyan yun, within Senate premises, while in session. Bahagian mga kabombo ng mga pahayag ni former Senator Antonio Trillanes IV. Matatandaan, taong 2018 ay sinailalim din noon sa protective custody ng Senado itong si Trillanes ni dating Senate President Vicente Tito Soto III. Ang pag-aresto sa kanya ay may kaugnayan sa kasong rebellion matapos na bawiin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang amnesty. Ikinustudiya sa Senado si Trillanes bago pa man makapaghain ng piyansa. Nagpasya naman ang Korte Suprema noong 2024 na ang pag-withdraw ng dating Pangulo sa amnesty ay labag sa batas. Samantala, maliban kay Trillanes, inaresto rin si noon ay Senador
at ngayon ay kinatawa ng mamamayang Liberal Party List na si Representative Leila de Lima habang nasa loob noon ng Senado para sa kaso na may kinalaman sa illegal drug trade. Isinilbi ang arest warrant sa kanya sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police at Senate Sergeant at Arms. Sumuko naman si de Lima, subalit iginit niyang inosente siya at kamakailan lamang din ng mapawalang sala ang dating mambabatas dyan o dating miyembro ng Senado at kaugnay doon sa mga drug-related cases laban sa kanya. Binatikos naman ni Vice President Sara Duterte ang tangkang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Iginiit ng Vice Presidente na ang warrant na mula sa labas ng ating bansa ay dapat munang ipresenta sa lokal na korte dito sa Pilipinas. Ginawa ng pangalawang Pangulo ang pahayag sa isang panayam sa kanya sa The Hague, Netherlands, kung saan dinadalaw niya ang nakadetining ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya hindi tama ang naging hakbang laban sa senador na inihalin tulad pa ng Vice Presidente sa ginawa noon sa pag-aresto sa kanyang ama bago tuluyang dalhin sa The Hague. Maalala nga na isinilbi ang International Criminal Court arrest warrant laban sa dating Pangulo noong Marso ng nakalipas na taon. Saka siya inilipad patungo sa The Hague matapos arestuhin at i-hold sa Villamore Air Base. Samantala, tumanggi naman ang pangalawang Pangulo na magkomento sa pagbabago ng liderato sa Senado. Anya ang naturang usapin ay nasa sariling pagpapasya na ng mga senador. Bago tayo umusad mga kabombo at mga ka-Star Nation sa ating mga malalaking balita ngayong araw ho na ito, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Father Ranilio Aquino at siya ho ang Dean ng Graduate School of Law sa San Beda University. At para ho makuhanan natin ng ilang mga mahalagang punto kaugnay ho dito sa mga usapin legal na ngayon ay bumabagabag sa marami sa ating mga kababayan dahil ho sa mga development na nangyari. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Father Rani. Hi, good afternoon. Good afternoon, everybody. Okay. Pumirma kayo ng isang statement congratulating the members of the House of Representatives para dun ho sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte on a factual and legal grounds. In the same statement ay binabatikos din po ang ginawa ng Senado na pag-antala sa posibleng trial considering yung mga nangyari nitong nakalipas na araw. Are you expecting, Father, na mauulit muli yung nangyari ho nung nakalipas na pagkakataon na merong impeachment case din na naisumiti last year sa panahon ng Senate President ay si Senator Escudero? Kami nababahala kasi ngayon na itatransmit sa Senado ang articles of impeachment. Ngayon naman ang magkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado at ang Senate President ay si Cayetano na kilalang kaalyado ng pangalawang Pangulo at very clear and very public ang simpatya niya sa pangalawang Pangulo. So we are afraid na mauuwi na naman sa wala ang paglilitis sa Senado. Okay, may mga babala po sa liderato ng Senado na kung hindi ho magkukonvene bilang impeachment court, posible na magkaroon po ito ng epekto sa pagtingin ng publiko and of course dun sa mismong reklamo na nakahain po dyan sa kanila. Sinasabi ng Supreme Court dati na itong tungkol ho sa kaso ng Generillo versus Senate noong April 2026 ho. Ang ibig sabihin daw ng forthwith ay within a reasonable time. At what point masasabi po natin na reasonable time yung mga proseso at pagkakaroon ng ilang antala, Attorney? Alam nyo, kahit anong law dictionary ang buksan nyo, ang nakarahat na
ibig sabihin ng forthwith ay dapat kaagad mangyari. In other words, it should follow as a matter of course. In other words, dapat hindi maantala. Pero yun na nga ang problema, may kaya ang liderato ng Senado at mga kaalyado ng Senado na hatlangin ang pag-usad ng paglilitis. At yan ang nakakabahala. Father Rani, with the changes dyan po sa Senate leadership, they may try to amend yung kanilang rules and procedure and impeachment sapagkat sa pagkakataon ho na ito ay hindi kapareho ng mga nakalipas ho na impeachment case. Sa kasalukuyan ay kauna-unahan ito na vice presidente ang pinapa-impeach para gawin na mas kumbaga pasok doon sa kanilang panuntunan at pamantayan. Pero ho ba kayong mga worries dito sa mga posible na hakbang ng bagong Senate leadership, Father Rani? Well, basically the rules for impeachment are found in Article 11 of the Constitution. Pero tama ka, may kapangyarihan ang Senado na bumuo ng mga reglamento nila sa impeachment trial, pero hindi nila pwedeng suwayin ang nakalahad sa saligang batas. Yes, we are concerned that the rules that are to be drafted ay dapat they should allow for the facts and the appropriate evidence to be presented. Kasi pwede ka namang bumuo ng mga reglamento ng panghadlang nagpapresenta ng ebidensya. Pero pag ginawa nila yun, it will be open to constitutional challenge. Okay. Can this court, highest court of the land, intervene dito ho sa Senate pagka inadapt po nila yung rules at yung effective implementation ho nito, kung ano man yung detalye ho ng naturang patakaran, tulad ho halimbawa ng pagpapalit sa required number of votes at yung handling doon sa mga evidence, pwede ho ba kayang mag-intervene ang Supreme Court? There are some things na hindi pwedeng baguhin ng Senado. For example, the required number of votes to convict. Kasi nasa saligang batas yan. At hindi mo pwedeng baguhin yan kung hindi mo binabago ang saligang batas. At hindi pwedeng baguhin ang saligang batas na walang referendum or plebiscite sa mga tao. Pero as a general rule, the court will not interfere in a power that is entrusted to the Senate. Pero pag bumuo sila ng mga reglamento nila na labag sa nakalathala sa saligang batas, ay pwedeng dalhin sa Supreme Court ang tanong na yan. I see. Okay, ang akin pong katanim dito, si Bombo Everly Rico, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo, Father Rani. Alright, sa ibang topic naman po, Father, kasalukuyan po kasi na nasa protective custody po ng Senado si Senator Bato. Can the Senate effectively protect Senator Bato against po doon sa ICC warrant o isa lamang po itong overextension ng kanila pong parliamentary privilege, Father? In fact, there is no such thing as protective custody. Kasi the only thing guaranteed by the Constitution is that a lawmaker cannot be arrested when Congress is in session and the offense for which he is charged is punished by not more than 6 years, but crimes against humanity is punishable by 40 years imprisonment. So hindi yan sakop sa parliamentary immunity. Alright. Father, mayroon din pong moral tension sa kasalukuyan pong nangyayari ngayon na sitwasyon. The Senate po is protecting their colleague pero ang warrant laban po kay Senator Bato ay crimes against humanity and libo-libo po yung mga biktima doon po sa inilunsad nga na war on drugs. Can the Senate reconcile this dilemma po, Father? The only thing for the Senate to do is to comply with legal processes. Alam mo, nakakasira ng imahen ng Senado yan. Pag ang isang tao na may hinaharap na mabigat na kaso ay kanilang pinoprotektahan at hindi may patupad ang pananagutan niya sa ilalim ng batas, ang signal na binibigay sa taong bayan
ay kung may protector ka, pwede mong iwasan ang pananagot sa kasalanan. No? And due to that incident din po, Father, the Senate cited in contempt yung ilan pong mga NBI agents for trying to execute their duties. Are we saying po na yung pong breakdown sa coordination sa pagitan po ng executive and as well as sa legislative branches? You know, as far as I know, from the news reports I've been watching, the NBI operatives were there to serve a warrant on Bato. Citing them in contempt was actually citing them in contempt for performing a legal duty. Of course, Bato alleges that he was manhandled, pero kitang-kita naman sa video na hindi siya talaga manhandled kasi tumatakbo siya eh. Ang nangyari nga ay natapa siya. So, I don't think it was right for the NBI personnel to be cited in contempt. But even if that is the case, the processes should be observed for citing them in contempt and for challenging as well the contempt citation. All right, Father. Ibalik ko po kay Bombo Dennis for additional question. Okay. Dito po sa punto na ito, Father, sa ginawa po ng Senate na pag-contempt dun sa mga ahente ng National Bureau of Investigation, is the Senate protecting its independence o masasabi natin na nagigiho silang refuge from law or violation of law ng kanilang mga kasamahan, and ito ho ba ay lawful, Father? There is no threat to the independence of the Senate kasi wala namang humahadlang sa mga meeting nila, wala namang humahadlang sa pag-desisyon nila. In fact, si Bato nga absent ng kalahating taon, ngayon nagpapakita. Ang problema, may warrant kontra sa kanya at dapat iserve talaga yung warrant laban sa kanya. Okay, with that, Father, maraming salamat po sa pagbigay ng inyo pong mga pananaw hinggil po dito sa mga usapin na napakamasalimot, lalo na sa mga katulad namin, non-lawyers, na tumitingin din ho sa mga sitwasyon po na ito. Thank you so much po. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Dean ng Graduate School of Law ng San Beda University, si Father Ranilio Aquino, isa ho sa mga constitutionalist ng ating bansa at bahagi din ng binuong komisyon noon para sa paghimay ng posible na pagpapalit ng ating saligang batas, ngunit hindi ho ito na ganap na nais sa katuparan, mga kabombo at mga ka-Star Nation. At kaugnay ho ng iba pang mga malalaking kaganapan sa ating bansa, tungo muna tayo dyan sa mga update sa tanggapan ng Palasyo Malacanang. Ano kaya ang mga aktibidad ng Pangulo at mga direktiba mula ho sa Malacanang? Maki-update tayo kay Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Dennis, sa katatapos nga lang na press briefing ni Palace Press Officer Claire Castro ngayong araw, nagbigay tugon ng Palasyo Malacanang sa panawagan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ay protektahan kaugnay nga na nakaambang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, lahat ng humihingi ng proteksyon mula sa gobyerno ay bibigyan ng tulong na naaayon sa batas, kabilang na ang mga akusado katulad umano ng senador. Sinabi ni Castro na maging ang mga biktima ng extrajudicial killings o EJK ay humihingi rin ng proteksyon mula sa pamahalaan. Git niya, karapatan ng bawat mamamayan na mabigyan ng sapat na proteksyon at due process sa ilalim ng batas. Tiniyak din ng palasyo na kung sakaling maaresto si De La Rosa, may bibigay sa kanya ang lahat ng karapatan bilang isang akusado. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Kapag kung naaresto man po siya, kung maaaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. Samantala,
Samantala, nilinaw rin ni Castro na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang usapin na nasa jurisdiction niya ng Senado. Anya, nasa kapangyarihan at otoridad ng Senado ang pagdedesisyon sa lahat ng mga bagay na may kaugnayan dito. Kasunod nga yan, Bombo Dennis, sa mga naging developments kahapon diyan nga sa bahagi ng Senado kung saan nga ay pumasok na si Senator De La Rosa at ito nga ay isinailalim siya sa protective custody ng Senado. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Everything that happens in the Senate it is within their power, it is within the authority to decide on all matters within the Senate. So, hindi po panghimasukan ng Pangulo yung anuman po ang magiging desisyon ng Senado. Mula sa Malacanang, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha tayo ng update mula po sa pag-uulat ng ating mga himpilan. Unahin ko itong tungkol sa pahayag ni Senator o former Senator Trillanes sapagkat kanyang pinabulaanan yung mga pahayag ni Senator De La Rosa na kabilang siya sa mga nangharas dun sa naturang senador nitong nakalipas na araw. Alamin natin ang iba pang update mula sa Bombo Radio Vegan. Pinabulaanan ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa na umano'y kabilang siya sa mga nangharas sa kanya sa Senado. Ito ay kasabay ng pagdating ni De La Rosa sa Senado kahapon upang makaboto sa pagpapalit ng liderato ng mataas na kapulungan. Ayon kay Trillanes sa panayam ng Bombo Radio Vegan, hindi totoo ang akusasyon dahil nasa labas lamang umano siya ng session hall upang saksihan ang pag-aresto sa senador. Binalikan din niya ang naunang hamon ni De La Rosa na sumama siya sa arresting team kung sakaling aarestuhin siya noon at iginiit na matapang umano noon ang senador ngunit tila takot na sa ngayon. Samantala, si Senator De La Rosa ay isa sa mga personalidad na iniuugnay sa International Criminal Court investigation kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bunsod ng kanyang naging posisyon bilang hepe ng Philippine National Police noong panahon ng implementasyon ng War on Drugs. Hindi naman po totoo yun na nakasama ako doon sa nangharas sa kanya. Doon lang po ako sa may labas ng session hall para nga saksihan yung pag-aresto sa kanya. Kaso mukhang natatakot po si Bato de la Rosa. Ang lakas-lakas ng ano niya, dating niya nung nangahamon siya, pero pagka nandiyan na, tumakbo naman. Kung maalala po ninyo, ay nag-request siya mismo, personal na request niya, na kung sakali daw arestuhin siya, samahan ko daw yung arresting team. So, yun po ang dahilan kung bakit ako nandoon. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mylene Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Samantala, Human Rights Group nananawagan sa Senado na pakinggan ang taong bayan at mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. May balita ang Bombo Radio Rojas. Nanawagan ang isang human rights group sa Senado na gampanan ang kanilang tungkulin at pakinggan ang hinaing ng mamamayan kaugnay sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Raul Manuel, Karapatan National Council member, sinabi nito na mahalagang ituloy ng Senado ang impeachment trial at huwag umanong gumamit ng anumang delaying tactics. Ayon kay Manuel, kung hindi pag-uusapan ng Senado ang articles of impeachment laban kay Duterte at hindi sila magko-convene bilang impeachment court, hindi lang si Vice President Duterte ang mahuhusgahan ng taong bayan, kundi pati ang Senado bilang institusyon at maging ang mga senadora. Dagdag pa nito, sa halip na gampanan umano ng Senado ang kanilang constitutional duty, posibleng mawala ng tiwala ang publiko sa accountability mechanisms ng gobyerno, lalo na para sa matataas na opisyal ng bansa. Binigyang diin din ni Manuel na napakalaki umano na naging suporta sa Kamara matapos makakuha ng 257 votes pabor sa impeachment. Dahil dito, iginiit ng grupo na dapat ituloy ang paglilitis, pakinggan ng mga ebidensya
ebidensya at dinggin ang boses ng taong bayan. Patuloy rin nilang hinihikayat ang publiko na manatiling mapagmatyag sa mga susunod na hakbang ng Senado kaugnay sa usapin. Ibig sabihin, hindi na lang si Sara Duterte ang huhusgahan ng mamamayan. Pati ang mga senador bilang mga individual, pati ang Senado bilang isang institusyon ay masasalang. Kasi kung pwede pala na kaysa gawin ang constitutional duty na mag-convene bilang isang impeachment court, ang gagawin pala ng Senate ay maghanap ng mga butas, maghanap ng mga delaying tactics. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Nariyan ang ating mga himpilan na inyo pong masusubaybayan. Sa rehiyon ng Mindanao, nariyan sa Davao Region ang Bombo Radio at Star FM Davao. Kung kayo naman ay nasa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa Caraga Region, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Samantala sa area ng Soc Sargent Region, ang Bombo Radio Jensan. At dun sa South Cotabato at mga karating na lugar, lalo na para dun ho sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Diyan din po sa Mindanao area, maaaring rin pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, gayon din pong Star FM Dipolog, Star FM Zamboanga at Star FM Cotabato. Mga kabombo ka-Star Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Prayer for Peace in union with the Prayer Vigil for Peace led by Pope Leo XIV. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.